Nagpaplano din ba kayong pumunta ng Malaysia from Singapore? Well, samahan nyo kami. Mag-bus from Singapore to KL at meron din kaming side trips to Genting Highlands. Super convenient talaga sa amin magpunta ng KL kasi may direct bus dito sa opposite Downtown East. Diretso na yan sa KL. Mura, bye-bye Singapore! $30 per pax lang yan at sakto umalis ng 11 PM ang bus namin dito sa Pasig. So sobrang comfy ng aming bus, ayan, 12 midnight pa lang, mga borlogs na lahat. Welcome to Malaysia! Saktong 1 hour mula nang umalis kami ng Pasir Ris, nakalampas na kami ng JB Immigration and Customs. Tuloy-tuloy ang tulog namin ng 4 na oras at hindi na namin namalayan. 4:30 na pala at nandito na kami sa KL. Morning! Bye-bye! Okay, walking lang kami. 5 minutes away ang aming hotel. Base sa experience namin dati, mahirap pag hindi kayo nag-hotel kasi sarado pa lahat ng pupuntahan nyo. Kaya ayan, nag-book ako ng Furama 2-bedroom hotel para sa amin lahat. Dito lang yan sa Bukit Bintang at walking distance lang sa Berjaya Times Square kung saan yung drop-off ng bus. Super bilis lang din ang aming check-in at 5 hours nga lang namin i-occupy itong room dahil 9 o'clock ang call time namin para mag-start ng aming tour. Tingnan nyo, ang ganda ng aming hotel! So 2-bedroom yan, dalawa rin yung toilet. The first room has king bed and then the other room naman has twin bed. May malaking living room din kami dito sa gitna. Sayang nga kasi tutulugan lang namin to. Sarap sana mag-staycation dito at matry yung mga swimming pool nila. At dahil 4 hours nga lang ang tulog namin sa bus, kailangan pa namin mag-recharge. Good morning, world! Tingnan nyo naman, ang ganda ng aming hotel. Katapat lang ng Lalaport. Baby, you see the swimming pool? There, oh. There. Yan, ang swimming pool ng Furama. Kaso wala ng time si Amuro. Ayun, ang train! See the train? Ginising ko na nga sila ng 8:30 kasi kailangan na yung mag-buffet breakfast at 9 o'clock. Welcome to Spices. Hi, good morning. Hanggang 10 AM lang ang buffet breakfast kaya meron pa kaming 1 hour. Excited na ako mapatikim sila ng authentic Malaysian spread. Malawak din itong Spices restaurant ng Furama Hotel. Bawat sulok, meron silang iba't ibang spread. Ay, vegetarian. What? Ay, oo. Gusto mo ng chickpeas. First sa line ay itong vegetarian menu. Meron din silang mga dim sum, curry, chickpea, at meron ding mga cereal for kids. Buti may cereal si Amuro. Yeah! Here, wow, kompleto. Juice and water. Dito naman ang mga gusto mo. Shumai. Alam niyo na yan, ha? Oo, nasi limak. Ay, gutom na daw rin. Well, may nasi limak daw. Non-vegetarian. Ayun. Tingnan nyo naman, unlimited pa yan. Nasi limak unlimited. I miss you. I miss you, nasi limak. Uy, may hard-boiled egg for your nasi limak. And chicken meatballs. Uy, sarap. Okay, go. The salad station. Nalilito na daw po si Sense. Anong unahin niya? Ito naman ang hot food. Kumusta ang mga bakasyonista? Okay ba? Thank you Furama sa napakasarap na spread. Ang dami at talagang nalito kami ko ng uunahin, lalo na yung mga turista galing Pilipinas. Sarap ng nasi lemak, pati ang sambal, panalo. We also appreciate the pastries and the breads kasi ang daming spread at variety. After nyan, dumiretso na kami sa Petronas Tower at 10 AM. Nag-grab lang kami from dito sa hotel namin at wala pang 20 ringgit yung binayad ko. Who's in the Twin Tower, guys? In flesh. Kinikilig pa talaga ang mga turista habang nakita nila si Twin Towers in person. Yan po ang mga turista ay talagang Petronas Twin Towers. Then, ito na yung pinaka-city central. Ganda, oh. Natanghali ang tapat nga ang punta namin dito kaya naman sobrang init. Buti na lang katabi lang nito ang Surya KLCC na dapat nyo rin bisitahin kapag narito kayo. Shopping galore ang mga turista. Hawak ang calculator kasi mayat-maya ang kanilang conversion. Bye-bye! So, sobrang aliw namin ng pag-shopping. Nakalimutan ko, 2 PM nga pala yung bus namin from KL Central going to Genting. Dapat kasi based sa aming original plan, pupunta pa kami ng Batu Caves. But since it's Friday at marami daw traffic ngayon, hindi na kami tumuloy. Sana next time, madala ko rin sila sa Batu Caves. 1:45 PM na nga kami nakarating dito sa KL Central at nakaalis na yung bus namin na original kong binuo. Kaya next time sa mga pupunta dito, dapat 30 minutes before the departure, nandito na kayo. Bumili na lang kami ulit ng bagong ticket departing at 3 PM. At while waiting, kumain muna din kami ng lunch dahil gutom na ang tropa.
First time ko rin dito sa KL Central at grabe ang ganda pala dito. Ang laki, ang daming restaurants at ang daming yung mapupuntahan. May shopping mall pa nga sa katabi nito. And train station going to KL International Airport. Shout out lang sa crew ng mga Burger King KL Central. Sana ma-improve niyo yung customer service nyo dahil we have a very bad experience dito. At yan, 2:30 PM bumaba na nga kami dahil ayaw na naming maiwan at sakto nandito na nga yung Resorts World bus namin papunta diretso sa Genting Highlands. 1 hour lang ang layo ng Genting sa KL at yan yung imagine 10 ringgit lang yan per pack. Same ng sinakyan naming bus papunta dito sa KL, super comfy din ito. Kung group kayo magka-travel, pro tip, mas maganda doon sa dulo kasi kayo-kayo lang at mas maraming space. Tuwang-tuwa ang mga bagets kasi ayan, ginawa nilang playground yung bus. Comfy-comfy sila, ready na nga silang matulog. At exactly 3 PM, umalis na nga ang bus namin dito sa KL Central. Ang saya-saya pa lang nag-excursion lang kami. Ang ganda talaga ng view paakyat ng Genting. At eksaktong 4 PM nakarating na nga kami dito sa may Awana Station. Thank you Lord for the safe trip. Dito talaga kami bumaba sa Awana Station kasi mag-sky cable kami paakyat sa First World Hotel. At dahil nasa Awana Station din ang Genting Premium Outlet, syempre dumaan na muna kami bago kami dumiretso sa aming hotel. Ay tuwang-tuwa na naman ng mga turista at nakaredy na naman ng mga calculator at halos lahat dinaanan talaga namin dito. Yung isang bata sobrang tempted na bilhin tong lakos. Pero sabi ko, huy, marami pa tayong pupuntahan, huwag ka munang mamili ka muna. Nakapunta na talaga sila sa IMM at Changi City Point, which are the outlet malls in Singapore. So dito talaga nagko-compare kami, alin ba talaga ang mas mura. Anyway, sobrang na-enjoy nila ang pagko-convert. Feeling ko kung wala kaming hinahabol na liwanag dun sa Sky Cable, ay nako, kahit hanggang mga 9 PM nalilito sila. 1 hour and a half lang talaga ang binigay ko sa kanila para makapag-ikot-ikot. At mag-shopping at eksaktong 5 PM, ayan, natito na kami sa cable car. Excited na ako for them kasi nung first time namin dito, sobrang natakot kami sa taas ng Genting cable car. Buti na lang, walang masyadong pila, dire-diretso lang at super smooth ng aming entrance. Kasama na din pala to sa bus ticket na binili namin kanina. One way nga lang pala to ha, kaya hindi na kami makakabalik doon sa may premium outlet. So make sure na bago kayo pumunta dito, na maximize nyo na yung time nyo sa Awana Station. At ito na nga, since 6 kami, saktong-sakto kami sa isang capsule. Please, go, 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 go. Sobrang taas ang alam. When I say hawk, you say to a hawk, hawk, Oh my gosh. I'm a bad influence. Hindi ka umiibig si Sen, guys. Mahilo ka tumibol. Paano kayo nakakapit dyan? Mula doon pa gano'n? Kasi pag yan ang... Isa yun, no? Ito na po ang holiday ng DS1. Just Cable wait. car na sila. On the other side. Diyan kasi hindi kita sa akin. Yan ang hotel natin, no? Yung kita mo yung pinakatuktok na puro fog na. Oo. Pagising ka sa umaga, wala kang makikita, puro guy. Huwag ka mag... Guys, tingnan nyo kung nasan kami, nasa heaven. Bayan. Oh my gosh, puro puti. Na-approaching na kami sa hotel. Sino takot? Parang wala. Ay! My God! She got wind. Oh, shot. Ang scary. What? Hindi ka nag-shake yung others. Tumingin din siya yun ang nakakasisig. Kasi pag malakas ang hangin, tumitigil sila. Although this is the first time I experienced this ang Hindi na ganyan din tayo dati. Oh my God, you stop. We take it before. Puro na yun, bigyan mo na kami. Yan man. Tingnan mo, Sen. Mommy, I'm hungry. Hindi, gusto mo mag-cable car, diba? Buti pero isang straight lang. Straight lang. Hindi mo naman. Hindi ka naman nag-wish na ganito pa. Talagang wala ka naman makita. Uy! Pa-heaven na eh. Meron pa nga. Oh my God, wala talaga to as emo. Okay, totally zero visibility. Uy, ang bilis. Hindi ang hangin. Hindi na sir. Ilang years na ba ito ting cable car? Oh my gosh, wala nang makita. Ay, wala na makita! Wala na makita! Sen, ang jacket mo, Wen. Okay lang, okay lang. Uy, Diyos ko, ang ano. Oh my God. Wala ka na extra dyan. Snitch! Kahit malamang. Inyong call tayo. Welcome to your hotel. Hindi kayo, hindi bababa na. Sa wakas. Yay, thank you Lord for protecting us. At hayan na nga ang buong cable car journey namin. O diba, natakot sila. Success.
Napakaraming makikita dito, pero inuna na muna namin ang pag-check-in dito sa aming hotel, ang First World Hotel, para maibaba na rin namin ang mga bags namin, para hindi rin hassle sa paglilibot namin. At yan na nga, napakabilis lang ng check-in, puro machines lang. Enter nyo lang ang booking reference number at dire-diretso na kayo sa inyong room. Alam nyo ba na ito ang largest hotel in the world with 7,351 rooms? Pero walang Kainaman, oh. Kainaman. Kainaman. Ay, kainaman talaga. Wala naman talaga kaming makitang view at puro fog. At ayan, mga 15 minutes yata kami naghanap ng room dahil napakalaki talaga. Ayan, naku, hindi talaga magkakitaan. Unfortunately, hindi magkatabi yung room namin. Napunta kami dun sa kabilang building pero same tower. Itong first room ang sa DS1 at kami naman ang napunta sa second room. Ayun, sa wakas nakita rin ang mahiwagang room. Simple lang at basic ang room. May queen bed, may toilet, may bath. Walang aircon dito ha kasi sobrang lamig talaga. Ikaw ba naman yung nasa ibabaw ng bundok? Nabook ko nga pala to for $99 per night. Hindi pa kasama yung breakfast. Literal na binaba lang namin ang mga bags namin at ayan, ready na to explore this beautiful place. Siyempre pag nasa Malaysia kayo, unang-una nyo itatry ang Famous Amos dahil ang mahal nito sa Singapore. Ako nagustuhan ng mga bisita namin. At sobra silang na-amaze sa bagong flavor nila na nasi lemak cookies. Yung pagkagat mo, sweet tapos yung dulo, spicy. At dito naghahanap na kami ng aming kakainan for dinner at nakaabot na nga kami dito sa medyo labas kung saan ramdam nyo ang lamig ng bundok. Yung fog na humahampas sa mukha ninyo habang naglalakad kayo palabas, grabe, priceless. Dito sa area na to, maraming mga bars at saka mga western restaurant pero dahil nga first time nila sa Malaysia, gusto ko ipatry sa kanila ang authentic Malaysian cuisine. Guys, tingnan nyo naman ang itsura namin dito sa Malaysia. Oh, diba? Diyos ko, ang lamig. Talagang fog-fog yan, oh. Puro fog. Naghahanap kami ng dinner. Buti na lang nakita namin tong Malaysian food street na maraming mapagpipilian ng iba't ibang Malaysian cuisine. Super spacious din at malinis ang area. Kahit Friday ng gabi to at maraming tao, marami paling available ng mga mesa. And parang hawker sa Singapore, marami kayong mapagpipilian. Ang ganda rin ng mga decors nila dito, parang binalik kayo sa makalumang Malaysia. At dahil nahilo na kami sa pag-iikot, ayan nakapili na kami ng aming dinner. Ayan ang food namin tonight. This is Kuwait. Ano ba? Bakote, no? Rendang. Dali. Olive fried rice and charcoal chop. Bundat na kami sa aming dinner pero nung nakita namin tong blank ice cream, aba hindi talaga namin to palalampasin. Yung tipong paparusahan mo yung sarili mo dahil kahit ginaw ka na, mag-ice cream ka pa din. Come on, flavor guys. We have yogurt, lychee, vanilla, pineapple, Belgian chocolate. Belgian chocolate. Go. Okay, Amora is trying the Belgian. Oh my gosh. Enough. Okay, Teresa will try vanilla. Oh my gosh. Yeah, that's nice. Uy, ang cute. Okay. Wow. Okay then. Do you have strawberry? Oh, that's really nice. Very nice. Bakit? Ang siste, kayong kukuha ng ice cream ninyo at kahit anong toppings at i-measure nila. 1 cup, ang average na binayaran namin is 15 ringgit, equivalent to mga $5. Not bad kasi nag-enjoy kami sa ice cream nila, lalo na yung vanilla flavor. At tapos nag-enjoy pa yung mga bagets, di ba? Nakikita nyo ba yung fog? Ayan yung fog! O, di ba nakakatuwa? Yan lang naman ang view habang kumakain kami dito ng ice cream. So, naglakad kami ng konti at tapos alam niyo kung anong natagpuan namin? Itong kunafa naman ng Zaytown. Food trip talaga ito. Grabe. So, bukod sa kunafa, namili rin kami ng kanilang kunafa chocolate. Yes, ang viral na Dubai chocolate. Both dark flavor at saka ang classic flavor. Sasakay pa sana kami sa mga rides dito sa Skytropolis pero 10 o'clock na pala at close na lahat. So, nakapag-decide na lang kami na magpapahinga kami ng maaga at bukas maaga kami gigising para itry namin. Naglakad-lakad muna kami kasi feeling ko na food coma kami. Tingnan nyo naman yung reception ng First World Hotel. Ang ganda, no? May exercise area pa sila. Automated din lahat ng check-in at check-out process. Kaya naman walang kahasel-hasel. Pagdating sa hotel, hindi na kami nakapagpigil at ayan, nag-food trip pa nga ng Dubai chocolate. Mga 11 o'clock, naghiwa-hiwalay na rin at 8:30 ang call time the following day. Sarap ng tulog, ang lamig. Walang aircon yan guys ha. Baba. It's time to go. It's 8 o'clock in the morning.
Napakahimbing talaga na aming tulog kasi ba naman ang lamig dito sa Genting. At syempre, bago kami mag-start ng aming araw, itatry namin ang Coffee Terrace Buffet Breakfast. 30 ringgit lang to per head and 15 per head naman sa mga kids. Take note, napakalayo nito sa First World Hotel ha. Mga 10 to 15 minutes yata kaming naglakad. Located kasi to sa kabilang hotel. Ang sabi sa reception, meron daw shuttle van na dumadaan from First World Hotel hanggang dito sa Coffee Terrace. Pero dahil gusto pa namin ma-explore tong area, ayan, naglakad na lang kami. Yung discounted price pala ay pag-guest lang kayo ng First World Hotel ha. So ito na nga, excited na kami. This is around 9 o'clock in the morning. Jam-pack, ang daming tao. Pero kita nyo naman, grabe ang lawak nitong Coffee Terrace. Hindi pa nga kami magkakitaan kung saan na ba sila umupo. Ayun pala sila sa pinakadulo, malapit sa may mga view. Kaya naman, bago namin tingnan yung mga pagkain, ay inuna namin tingnan ang view sa labas. Grabe, tingnan nyo. Grabe, amazing. Napaka-breathtaking talaga ng view dito sa Genting. So, ayan na nga, nag-umpisa na kami. Ang dami ding pastries, madaming bread. Abay, ang tropa kong si Sen, hindi maganda mayaw, hindi alam ko anong uunahin, eggs ba, sausage, soup, porridge, etc. Actually, ako din, habang nag-video ay hindi ko alam kung saang corner ba ang uunahin kong video. So, ang ginawa ko na lang ay pa-clockwise. So, yan, at least lahat na cover ko para naman makita ninyo kung gaano kasulit ang binayad nyo dito sa Coffee Terrace. Sobrang layo nga lang ng aming table dito sa mga spread, kaya magbe-burn pa kayo ng konting calories bago kayo maka-refill ulit. So, ayan na nga, nakatatlo, 4 na plate yata kaming lahat dyan. Masarap din lahat ng kanilang mga pagkain, mula sa appetizers hanggang sa main dish at mga desserts. Meron din silang variety ng vegetarian at syempre, this is strictly halal. Hinahanap ko nga si tropa at hindi ko makita, nandito pala siya sa noodle station at marunong na siyang umorder. Marunong na siyang magtuturo kung anong klaseng noodles ang ilalagay at pati mga condiments, kumpleto na din. At syempre, ang favorite kong part, coffee. Wow, it's my second plate. After my son, that's baby's second plate. And that's Amuro, enjoying his waffle citizen. Ibang lang plate mo na yan. Second plate na yan. Uy, second plate din. Nice. Thank you, Lord. Sobrang nabusog kami. At bago kami bumalik sa aming hotel, lumabas muna kami para maramdaman kung gaano kalamig dito sa Genting Highlands. At exactly 11 a.m., nag-check out na kami. Isosolin nyo lang yung card dun sa mga machines at pwede rin kayong maghabila ng mga luggage nyo dito habang gumagala kayo para hindi rin naman hassle. 2 p.m. pa yung alis ng bus namin dito sa Genting, so meron pa kaming 3 hours to explore Skytropolis. Ayan, hindi na sila nagpatumping-tumpik. Talaga namang thrill ride agad. Power surge lang naman ang inuna nila, so tingnan natin kung makakaya ito ng tropa. Yan, parang hindi mga kinakabahan, pero sa totoo lang, may hinimatay dyan sa ride na yan. Ano? Ang best daw hinimatay si Amuro. Takot na takot si Sen. At ito naman, nag-try kami ng lahat ng mga games dito at nagsayang lang kami ng bayad dahil wala naman talagang shoot after 9 tries. At hindi lang dyan, pati dyan, naku, wala kami na panalunan kahit maliit na plushie. 3 tries pa naman dito, mga $10, mga 30 ringgit. Okay, viral na naman po dito. Viral. Ang dami pong audience. Well, everything. Oh. Yun, nakipag-asa pa kay Chico. Rebound. Bye, Genting. And
And just like that, tapos na pala ang 3 hours. Nandito na ang aming bus going directly to Singapore. This is around 2:30 p.m. na. Late ng 30 minutes yung bus namin kasi medyo traffic daw sa baba. This time naman, super nice bus ang binook ko. At hindi na nga kami dadaan ng KL, dire-diretso na to hanggang Singapore. Mula dito sa Genting hanggang Singapore will take around 8 to 10 hours. Depende rin sa traffic. Syempre, pag pababa na, parang paakyat din. Sobrang ganda ng view. Kita nyo ba yung mga zigzag na yan? Grabe, amazing. At paglingon ka nga, after 1 hour, ayan, wala nang gising. Borlogs na pala ang lahat, napagod sa gala. Medyo traffic papunta sa KL, kaya naman medyo mahaba-haba ang aming biyahe. After mga 3 hours, ayan, nagasing na sila at mga nagutom. Buti na lang marami kaming dalang pagkain. After 5 hours naman ang aming trip, ito ang aming first stopover. 7:30 p.m. na nga to, pero medyo maliwanag pa. Time to have a toilet break. Pwede rin kayong bumili ng mga snacks dito and the driver gave us 15 minutes. At 11 p.m. nakapag-clear na kami ng immigration at nandito na kami sa Tuas Link. 12 midnight naman ang saktong nakarating kami sa Pasay MRT. What's your favorite station? Walang hanggang pasalamat sa iyo, Lord. Thank you for giving us this opportunity to bond and to travel. Thank you, everyone.